Hi, shout out Jeremy's TV at sa lahat ng viewers. Thank you sa lahat sa inyo sa suporta ninyo sa amin. Mag-iingat kayo and God bless you. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ayan po, mga kaiskanyans. Si Yorme, hahabulin po yung mga nakakuha ng pabahay na overqualified. So, nagbabala siya, ididemanda niya po. Ididemanda niya na kung saan itong pabahay niya, na talagang ang programa po para sa walang bahay. Kaya nga pabahay para magkaroon ng bahay, pero ang system, nakuha po, ang nakakuha po staff ng congressman, may mga bahay na, di ba? Kaya naiinis po, nagagalit po itong si Yorme sa ginawa, nung nakaraang administrasyon, At sinasabi ni Yorme, paano naging red to own yan? Wala namang titulo. Diba? At tama naman po, paano may matitransfer sa yung pangalan kung wala namang titulo? Kasi nga po, dinesign yan ng walang titulo. Mother title po yan. Hindi yan pwedeng chap-chapin. At bukod doon, kasi siyempre, maraming mas makikinabang para hindi kayang ibenta. Yan po ang pinaka-purpose niya, kaya walang titulo. Tapos sinasabi pa noon, hindi kasi yan mapapasayo habang buhay. Yan ang sinasabi ni Mayora. Di ba? Ang problema nga lang, pagka binenta yan, sinasabi ni Rentoon, talaga namang ibibenta po yan ng mga professional squatter, So talaga pong naiinis si Yorme at ngayon pinapaimbestigahan na po. Di ba? Yung iba taga City Hall pa daw yung nakakuha na may mga bahay na rin yata, Makikita po natin na sa San Sebastian at saka dito sa Pedro Hill Residence. So ang gusto po ni Yorme at talagang makakuha niyan ay mga walang bahay po, Alam naman po natin yung kanyang background, malapit sa puso niya yung pabahay dahil naging squatter po itong si Boss Y, Kaya talagang ginawa po ang lahat ng nakarang administrasyon para sirain yung project ni Yorme. At buti na lang po ay nakabalik na siya, at maayos na lahat yung mga binago, na mga programa ni Boss Y. So narito po panoorin niyo po yung kanya mismong sinabi, sa Yorme's Hour, na kung saan ay didemanda nga niya. Galit na galit itong si Boss Y na pinalitan nga yung sistema o yung policy na alam naman nila kung ano talaga yung hangarin ni Boss Y. Right? So po tayo. So, tuloy-tuloy lang po tayo mga kaiskonyans pagsuporta kay Boss Y and make Manila great again. Manila, God first. Narito na po yung video. Tapos yung mga nag-a-apply ng pabahay, pumanatag kayo. Pinare-review ko na po yung mga awardee nila kasi napansin ko po, marami sa awardee nila, konsehal, mga abogado rito sa City Hall, mga staff ng congressman, ang binigyan nila ng award, lalo na dyan sa San Sebastian, saka San Lazaro. At saka yung mga malalapit sa kusina, pinare-review ko na po yan. Kakanseling ko po lahat yan kapag napatunayan kung hindi naman sila nangangailangan ng pabahay. Kasi ang pabahay, dinesign ko po yan para sa mga walang sariling tahanan. Hindi para sa staff ng congressman. Hindi para sa staff ni Superman. O sino mang mga malalapit sa kusina. Kasi marami nag-message sa akin paano makakabili.
may pamamaraang tama ayon sa ginawa kong ordinansa nung araw. Inabuso at hindi po totoo at po pwede na rent to own yan. Kasi wala pong titulo yan. And that is the only way for me to protect the taxpayers' money para hindi yan maibenta, para hindi yan maubuso. Pagpasensya nyo na po ko na wala po ko ng 3 taon. May mga umabuso. Tao ng isang malaking opisyal dito. Lawyer. Mga bata niya. Pati konsihal. Dumiskarte. Basta, lahat po yan, nire-review ko. Ginagawa na po ngayon. At pag meron ng abuso, ididemanda ko po. Criminally and administratively. Kasi yan ay nilaan ko sa mamamayan. So sa mga nag-a-apply sa pabahay, nag-apply po kayo. Katulad ng ginawa ko dati, inirapol ko base na dahil kayo na pre-qualify na interview na. Nag-oath na. Ang hindi nila alam, kailangan nila mag-oath, kailangan nila mag-promise, ipapatunay na wala silang sariling bahay. That's one. And all other things. So, sa mga pabahay natin, tabayanan nyo lang. Daan-daan. Pero, ano na po, sukol na po. At ipapapangalan ko din yung mga nakakero. Katulad ng ginawa ko, yung cash advances, pinangalanan ko, pinakita ko picture. Ipapakita ko rin kung may konsyal. Ipapakita ko. No holy cow. Doon sa mga nag-abuso. Ayan, garanti ako sa inyo. Kaya ako sa inyo, kayo mga awardee, na alam nyo na hindi kayo dapat mabigyan ng award. Isuko nyo na yan. Kasi kayo, pati kayo makakasuhan. Kasi nangako kayo at nagsabi kayo. Kasi pati mga barangay chairman. Alam ko, sabi sa inyo, hindi nyo may tatago yan eh. Ayaw nyo lang maniwala, mabubudol lang kayo. But be that as it may, we move on. And this we promise to you. We have 100% of our time. 2% of it will be dedicated going after to those who abuse you and abuse the city fund, abuse their authority administratively. 98% of it will dedicate our time to serve you, to find ways, to find solution with our grave fiscal problem o malubhang sakit, ICU na sitwasyon at malalang sitwasyon ng pananalapit ng lungsod. At ganoon din yung physical na problema ng lungsod. Pumanatag kayo, mga nanay tatay ko, mga lolo't lola,